disclaimer na to, hindi nangangahulugan na hindi sapat na inapprove yung sale sapagkat merong siyang hindi nakita, kaya meron siyang disclaimer. Kaya huwag nating sasabihin na pumasa sa lahat ng aspeto, lalong-lalo na po kung pag-uusapan ay yung ating saligang batas. Hindi po ba ganun ang ibig sabihin ng disclaimer? Ang review po kasi ng Securities and Exchange Commission, pag nag-apply po kayo for registration, talaga kung hinihimay nila lahat ng mga disclosures doon. Eh yun nga po. Kung meron lang pong misrepresentation. Hindi hinimay nga nila pero nagkaroon sila ng disclaimer. Ang ibig sabihin, yung holder. Mr. Chair, naririnig po ninyo? Siguro po mamaya na po kayo Hindi po. confer ng note. Para po, Pagpalmanhin niyo po. ganito po. Hindi nga nakita nyo po, meron. So, sa mga tweet, tama po ako. Meron pong nakasulat nga dito. Meron po pala. No? Mabuti po. Dapat po tinitingnan. Ako ngayon ko lang nakita po eh. Pero kayo, kayo po nagpasimula nito. Dapat alam po ninyo ito. Opo. Ngayon, nasaan na ba ako? Isa pa pong kapangyarihan na binigay ninyo sa may-ari ng PDR. Binigyan po ninyo siya ng kapangyarihan na sa English po kasi, to vary and modify the rights of the holder. Ito po yung talagang nakapagbigay sa akin ng iba yung parang pagkabahala. Bakit po ganun? Nakalagay rito, by way of an extraordinary resolution, the PDR holder can vary and modify their rights depending on several eventualities. Ito po ba sinuri ng Securities and Exchange Commission? Kanina po, yung mga tanong ng mga kasama ko, inapprove pala ng Securities and Exchange Commission. Ibig sabihin, pag inapprove yan, talagang may primary jurisdiction, ganito po yan. Ang ibig po ba niyong sabihin, attorney, nung inapprove po ng Securities and Exchange Commission, tinignan din po ba niya kung yung PDR ay maaring nakapag-circumvent ng saligang batas? Tinignan ba ng SEC po yun? Yun po ba yung inyong assumption? Yan po ang aming assumption kasi lahat po ng mga dokumento at lahat ng mga requirements, pati po yung PDR instrument at lahat ng kailangan i-disclose, dinisclose naman po namin sa Securities So and Exchange Commission. yun po yung assumption ninyo. Ngayon, yung po kasing pagbabari or modification of rights upon the existence of some eventualities or contingent conditions, mangyayari lamang po yun pagkatapos na approvein yung PDR para i-offer na ninyo. So, lalabas po dito, hindi kailanman malalaman ng Securities and Exchange Commission kung ano yung mga rights na babaguhin at ano-anong mga conditions na magti-trigger kung bakit binago yon. Wala na pong alam doon ng Securities and Exchange Commission. Hindi po niya kontrolado yon. At ang Securities and Exchange Commission po ay hindi isang korte na sasabihin niya, ito hindi makalalabag ito sa saligang batas. Meron po ba siyang ganung kapangyarihan, attorney? Na pag nung makita niya po mo, ang totoo po nito, alam po niyo yung kasagutan eh. Ano po ang inapprove? Ang inapprove po nila sa inyo ay yung actual na pagbibenta ninyo ng Philippine Depositary Receipts. Wala pong kinalaman doon yung determination kung meron man, kung ito'y nakalabag sa saligang batas. There was no determination on the part of the Securities and Exchange Commission to look into whether or not some kind of circumvention has been done. Why? Hindi po kasi trabaho ng Securities and Exchange Commission yun. Sukat na, ma-erase through nila, nailagay po sa tamang mga requisite na hinahanap ng Securities and Exchange Commission, sabi niya, okay na yan. Pero hindi po niya titingnan. Hindi siya lalabas sa 4 na sulok ng PDRs na yan para lamang sabihin sa inyo, constitutionally, tama po ito. Wala pong ganon. Ang totoo po niyan, attorney, kung halimbawa naniniwala kayo sa assumption ninyo na tama lahat ito,
nakita lahat ng Securities and Exchange Commission. Pero, kayo na rin po siguro ang dapat na tumingin dito sa inyong mga dokumento. May mga disclaimer po. Ito po. Doon pa lamang po sa Securities Regulation Code. Ang sabi niya, Section 12, the Securities and Regulations Code, ito po, 12.7, Madam. Any untrue statement or fact, ulitin ko po, any untrue statement of fact or omission to state a material fact required to be stated herein or necessary to make the statement therein not misleading shall constitute fraud. O sa mga tweet, hindi sinasabi ng, yan ay complete na tama yan. Nilalabas kong sarili ko dyan. Sabi ko na, dito pa lang sa batas, dito pa lang sa pagre-rehistro ninyo. Oh, ang sabi pa po rito, ito po nasa first page po ng inyong prospectus. Dated January 6, 2014, which accompanied the 2014 registration statement of ABS-CBN. Ito po yung nakasaad mismo. The Securities and Exchange Commission has not approved the securities or determined if this prospectus is accurate or complete. Any misrepresentation to the contrary is a criminal offense and should be reported immediately to the Securities and Exchange Commission. Bakit po merong disclaimer na ganito? Sabay, nilalabas din siyempre ng Securities and Exchange Commission ang sarili niya. Maring nagkamali siya. Tama po ba, Atty.? Kung pwede ko po lang linawin. Yung pong... Hindi, tanong ko po sa inyo, ito po bang pagkakaroon ng disclaimer na to, hindi nangangahulugan na hindi sapat na inapprove yung sale? Sapagkat maring merong siyang hindi nakita, kaya meron siyang disclaimer. Kaya huwag nating sasabihin na pumasa sa lahat ng aspeto, lalong-lalo na po kung pag-uusapan ay yung ating saligang batas. Hindi po ba ganun ang ibig sabihin ng disclaimer? Ang review po kasi ng Securities and Exchange Commission, pag nag-apply po kayo for registration, talaga kung hinihimay nila lahat ng mga disclosures doon. Eh yun nga po. Kung meron wala lang namang pong misrepresentation. Hindi hinimay nga nila pero nagkaroon sila ng disclaimer. Ang ibig sabihin nito, hindi sapat na tingnan lang nila. Maaaring merong pagkukulang, marong hindi nakita. Opo. Sabi nga po natin ganito eh. Ang pagkukulang po niyan ay usually sa factual issues po. Pag sinabi mong Yun. aming capital ay 100 million, pero 50 million lang pala, yun po yung ano. Sandali po. Yun po yung assumption ninyo. Yun Opo. po yung opinion ninyo. Kaya kanina po, ang aking opening salvo, lahat po ng pinag-uusapan natin at sagot nyo, mga conclusion of fact ito. Maaring nagkamali kayo, maaring nagkamali kami, pero yung agam-agam nandito po. Malinaw po yun. Nagkakaroon ng pagdududa sapagkat napakarami ng binigay ninyong power sa holder na kung tutuusin mo at pagsasama-samahin will constitute control as a beneficial owner. Tingnan mo. The right to delivery, possession. The right to sale or proceeds of the underlying share, ito po yung distribution of cash, enjoyment. I-exercise ng kanyang disposition. These are the three attributes of ownership. Pagkatapos sasabihin po ninyo, palalabasin po natin sa pamamagitan ng mga intricate web of corporate lawyering na hindi po ganito. Paano po namin masusundan ngayon? ABS-CBN is owned by Lopez Inc. ABS-CBN Holdings is owned by Lopez Inc. Meron pa pong holding corporation ang nagme-may-ari ng Lopez Inc. Saan po natin hahanapin lahat itong PDRs na ito kung napakarami po ninyong holding corporation? Tingnan po ninyo. Pwede po bang sumagot? Sandali po. Ito po yung... Ang Lopez Inc. ngayon ay pag-aari na naman ng isang holding companies of Mr. Eugenio Lopez Jr., Oscar M. Lopez,
Manuel Lopez, Presentacion Lopez, Sinakis. 4 na kumpanya na naman po ang may-ari na naman ng Lopez Inc. Isa po ay Creslo Holdings Corporation, majority Filipino. Ito po yung sinabit niyo sa sekretarya. Mantes Corporation, majority owner Filipino. Tigto 29.10% po itong dalawang ito. Dito pa lamang po, makikita na po yung pag-aalinlangan. Bakit majority Filipino? 29.1%, dalawa. Paano? Yun sa PCD, hindi na nga nyo po may papaliwanag eh. Sino po ang boboto nung hawak po ng PCD Corporation nominee foreign? 198 million PDRs constituting 61%. Sino po ang boboto nung underlying shares nun? Okay. Kung pwede pong bumalik dun sa PCD nominee, dalawa po yung listahan na isisamputi namin. Yung isa pong listahan, ang listahan ng shareholders ng ABS-CBN Broadcasting Company. Kung makikita niyo po dyan, wala pong PCD nominee na non-Filipino. Yung isa pong listahan, yun po ang listahan ng PDR holders. Kaya po merong PCD nominee kasi po yung shares nakadeposit sa kanila at nagbenta ng mga PDRs both to Filipinos and non-Filipinos. So ang restriction po natin is on the mass media company. At yung sa mass media company, kung titignan niyo po ang listahan, lahat po yan ay Pilipino. Yung sa list ng PDR holders na nakadeposit sa PCD nominee, meron po yung foreigners. Wala naman pong diskusyon na walang foreigners na maghahawak ng PCD ng PDRs. Kasi po yung PDRs, yung amin pong ini-explain kanina, it's a financial instrument. Wala po silang ownership sa mass media company. Alam po ninyo, attorney, ganito po yun eh. Kahit na po sabihin natin 1,000,000 beses na wala silang ownership, conclusion pa rin po yun. Ang mangyayari po nito, kanina ko pa po tinatanong, ano po yung kasaysayan ng 198 million PDRs na hawak po ng foreign? Ngayon po, merong PCD company nominee foreign. Sino po ang boboto para doon? Kasi nominee lang po siya. Kung ang tanong niyo po ay kung boboto sila sa ABS-CBN Broadcasting Company, hindi po sila bumoboto. Ito pong listahan na to na may PCD nominee, yan po ang listahan ng mga PDR holders. So Kanina pa po natin pinagtatalunan yung tungkol sa control. Halimbawa po, gusto niyang i-exercise yung right to dispose. Foreigner po siya. Siyempre po, hahanap kayo ng bibili, hindi po ba, attorney? Opo. Nagkataon po wala pang bibili. Nangyayari naman po yun eh. Sa dami po nun, hindi ko po kasi alam kung ang magti-trigger nun, yung mismong may hawak ng PDR, kung may kinalaman din yung ABS Holdings, ito po yung napakalabo eh. Dahil nga po sa web ng inyong layering, ito po yung mahirap na tuntunin. Kaya po nahihirapan tayong ganito, napakarami po ng layering ninyo, kaya lumilitaw po talaga, hindi natin matukoy talaga kung nagagamit na circumvention ito. Hindi. Dapat kasi linawin natin. Ngayon, wala pong bibili. Nagkatawang 198 million PDRs po yun, representing 61%. Ang tanong po kanina, kung halimbawa, gagawa po kayo ng isang fundamental action, corporate action, madi-delay po pati yung action na gagawin ninyo. Sapagkat na-delay po. Kahit hindi siya bumoto, yung hindi niya pagkakaboto dahil yung hindi niya pagkakabenta, na-delay po yun, hindi naman po kayo makakagawa without the 2/3 outstanding shares po na nire-represent ng PDR. Yun po yung magulo doon. Kaya malinaw po rito,
kahit sabihin po ninyong wala silang controlling sa pamamagitan ng pagboto, yung hindi po niya pagboto o na-delay niya yung pagboboto, control din po yun eh. So ang malinaw, nakaka-control din sila sa management. Malinaw po yun. With due respect po, Your Honor, yung hindi po pagboto ay karapatan din po ng shareholder. Tama po yun. Tama po yun. Pero ang sinasabi natin, na-delay po yung action ng nagagawin under, for example, I'm referring to Section 6 of the Corporation Code. Tama po yun? Yeah. Na-delay niya yun ng sabihin natin 3 buwan. Hindi niyo nagawa yung dapat ninyong gawin. Hindi po ba na-control niya? Na-control niya. Kasi maaaring, ito po yung medyo mahirap po. Ang tinatanong ko ba niyo, sino po yung security agent? Sabi po ninyo, yung PCD. Sila po ang security agent Vincent ng Depositary. PDRs. Oh, sila po yung may hawak ng pledge of shares, di ba? Para ma-secure po yung delivery upon the exercise, di ba? Ano po yung nature at saka extent ng obligasyon ng security agent? Yung security agent po ay siya lang naghahawak ng shares na underlying the PDRs. Ang pagbibenta po, Ang ibig niyo sabihin, walang influensya po yung may hawak nun. wala po kasi wala mo po silang karapatan na mag-influensya. Sila lang po yung nagkustodiya ng mga shares of stock para din protektahan naman ng PDR holders. Kasi kung yung shares naman nadi-dissipate, mawawalan po din ng rights ang mga PDR holders. Sa Congressman lamang po yun. Deputy Speaker Marcoleta, pwede po bang ibigay niyo na po ang inyong huling katanungan para po mapagbigyan ng daan yung linya po ng pagtatanong ng susunod natin na magtatanong na si Congressman Pili Barsaga. Sabi po ni Congressman PD, bibigay po niya sa akin yung panahon niya. Umiiling po si Congressman Barsaga. Well, I have been waiting for so long. So I will be waiting for the moment that my time will come. Although I was here as early as 12:30. Sige po, huling katanungan po, Congressman Marcoleta. Mr. Chair, hindi po ako matatapos siguro kahit nabigyan. Siguro po mga 15 minutes po baka kaya ko pong tapusin. Mr. Chairman, in as much as I also have some questions, but I yield to the Honorable Marcoleta. Kasama na rin po dun kay Congressman Onyx Crisologo na ibinigay sa akin bilang nakakatanda, ibinibigay ko na po kay Congressman Marcoleta. Maraming salamat, Vice Chairman Mark Defensor. Additional 10 minutes para kay Congressman Marcoleta. Salamat po, Mr. Chair. Salamat po, Congressman Mike Defensor. Pwede po bang Para po magsalita? Sandali po. Siguro po gawin natin na stipulation na lang po para kunyari para madali yung ibang tatanungin ko sa inyo. If you so desire, no? As of October 16, 2019, Mr. Chair, can ABS-CBN representative stipulate that per beneficial ownership disclosure of ABS-CBN Holdings, Prudential Singapore Holdings PTE Limited holds 15,656,570 PDRs issued by ABS-CBN Holdings. Mr. Chairman, we have to check the records. We can just give. I-check po ninyo. Oh, yes, sir. Salamat po. Mr. Chair, ABS-CBN also stipulate that in May 2013, Mercury Media Holdings Limited, an affiliate of the Capital Group companies, acquired PDRs issued by ABS-CBN Corporation from Marathon Asset Management LLP, costing some 2.3 billion pesos. ABS-CBN.
We'll check again the figures, Your Honor. Siguro po, Mr. Chair, paano check po ninyo? Paano kung na-check po ninyo? Yes na po ang sagot? Yes, Your Honor. Sige po. Mr. Chair, will ABS-CBN also stipulate further that in June 2013, a US-based fund, Capital International Private Equity Fund, acting through Mercury Media Holdings Finance, subscribed to some 2.5 billion pesos worth of PDRs from ABS-CBN Holdings. Mr. Chairman will also look at the figures and verify it and then certify. Yung po nga mga i-verify nyo, kailan nyo po matatapos i-verify? Can you verify it today? Baka may hirapan ho kami today. It's already 7. Okay, kung hindi po kaya ngayon, kahit po matapos itong round of questioning natin tungkol sa PDRs, papayagan po ng chairman ng joint committee ito na bigyan ng 1 o 2 minuto si Congressman Marcoleta para naman sagutin nyo yung kanyang mga katanungan na hindi nyo po masagot ngayong gabing ito. Sa susunod po natin na hearing. Thank you, Your Honor. Congressman Marcoleta. Salamat po, Mr. Chair. Kasi po, mawalang galang na po sa ABS-CBN. Kung hindi po ako nagkakamali, about 3 weeks ago, I asked them to submit alpha lists. Kung naalala po ninyo, yung contribution nila sa SSS, contribution sa Pag-ibig Fund, contribution sa employment compensation, contribution sa home development o itong Pag-ibig Fund, contribution sa PhilHealth. Pwede ko po bang malaman kung ito po ay nasubmit na, Mr. Chair? Congressman Marcoleta, hindi pa po nasubmit ng ABS-CBN ang mga documents na nirequest natin at pwede po kayong mag-motion na pasabina na natin yung mga documents natin na yun. Pwede po nating gawin yun, pwede rin nating hindi gawin sapagkat alam naman natin kung talagang katotohanan po yung kanilang gustong malaman. Dahil sa palagi po nilang sinasabi na 11,000 ang kanilang mga regular employees, yung lamang po kasi yung makapagpapatunay kung sino talagang nagsasabi ng totoo, kung 11,000 o hindi 11,000.